Or forward sinabi na guide sa sarili. Hi guys, welcome in this channel. This reading is for Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn, zodiac sign. Your energy at this time. You're strong, you're powerful, you're stable, yung mind mo, you're in control of your own life, your mind, ikaw ang may command, ikaw ang nagka-command, ikaw ang may authority over your own life, and you're not powerless, of course, you're powerful, no? You're standing in your own power and authority. And it's because dahil merong natanggal sa yung negativity. Alam mo, parang binuhos sa'yo to eh. Hindi galing sa, hindi to blessing, negativity to. Yung sinend sa'yo na binuhos sa'yo ba? Binigay sa'yo o binuhos sa'yo na negativity. May water dito. So, that's negativity from where? Of course, from the enemy. From the evil side. Kaya nakapag-send sila ng mga negativity nila. Kaya nakapangbuhos sila ng negativity nila. Kasi kung sa Diyos na side yan, walang negativity yan. Sa Diyos na side, tutulungan ka pa niyan. Hindi negativity ang ibigay sa'yo. You're brave, of course. And may inner strength. May strength kasi emperor dan eh. Or else you're a boss at the top position, or else pwedeng spiritual ito, talaga may authority ka, or else sa personal na buhay mo, professional life, you're a boss, or mataas yung status mo, yan. And you're respected, possible in a society. So, more information sa'yo. May pinapabalik ka. More clarification with this 8 of Cups. Merong pinapabalik yung hindi makapag-take ng action. Take only kung sino yung makaresonate dito guys. Take only kung ano yung makaresonate sa inyo. Or, it depends sa inyo kung makaresonate kayo. Depende na kasi sa guide ko yon, sa nag-guide sa akin. Kung sino ang magkukuha niya ng energies. Okay? So, comment down below sa comment section dyan kung makaresonate kayo sa reading na ito. O sa whole reading. Or kahit sa ibang part ng reading. Meron kang pinapabalik na attack to, or maring sinesend sa'yo, or sinend na yan sa'yo, pinapabalik mo dun sa sender, of course, sa gumawa, at yung pinapabalik mo dun ay yung hindi makapag-take ng action. Yung hindi excited, hindi malaya, hindi positive, hindi passionate na mag-take na action. Yung hindi makapag-take na action. Hindi makakagalaw, hindi makagawa ng gusto niya, hindi malayang gawin ang gusto niya. Yan. That's why you are powerful and strong right now. Ang importante dyan, hindi mo naman ginawa yan sa kanya. Pinabalik mo lang naman sa kanya. Yan. Pinabalik mo lang sa kanya. Kanya yan eh. Galing yan sa kanya eh. So, deserve niya yun. Na dun sa kanya may-unite yun. At hindi sa'yo. So, what will happen in your life? Soon, possible, ano kaya mangyari sa buhay niya, ng niredingan? Ano pa ang mangyari sa buhay mo? Soon, what's with the moon here? Tingnan natin ha. May deceit na manipulate sa isip ninyo ng person mo. O sa person mo. Or sa'yo. Yun ang mga possible naman next na mangyayari. Kung kaya maka-experience kayo ng sa'yo pala to, no? Sa buhay mo. Maka-experience na ninyo parang hindi ka makatulog. Pero at least emperor na yung energy mo. Yung ano to, alam niyo yung mga deceit, lies and deception, witchcraft. Witchcraft yan. Kaya
mamanipulahin niyo yung isip mo, at least alam mo na, no, kung ano yung next na move ng kaaway. Malaman mo na yun pala i-deceit, no, yung papasok sa isip mo. Yan ay mga lies and deception, manipulation, lies ng sender. Nang gustong mangontrol o manipulate sa isip mo, gustong mampigil sa'yo, sa inyong union ng person mo. That's why, pwedeng hindi ka makatulog mamayang gabi. So, pwedeng hindi ka makatulog. So, you need to prepare. Huwag ka lang gumawa ng mga, alam niyo na, yung ginagawa ng mga kaaway, sa the devil's kingdom, sa mga alagad, kagaya ng mga alagad ng dilim, huwag mong gawin yun. Kasi, para supportan ka rin Diyos. Ang mga sa side ng Diyos, hindi gumagawa ng ganyan. Hindi gagawa ng mga witchcraft. Okay? Pagka witchcraft ang gawain mo, hindi ka suportado ng Diyos. Sa kadiliman ka. Suportado sila ng kadiliman, hindi Diyos. Kahit tinatawag pa nila si Jesus Christ na Panginoon. Diba? Ano sabi ni Jesus Christ? Hindi lahat ng tumatawag sa akin na Panginoon ay nakapasok sa kaharian ng langit ang paluluwa. Yun lamang na sumusunod sa kalooban ng Ama niya sa langit daw ang makapasok sa kaharian ng langit. Yun lamang na gumaganap ng mga kalooban ng kanyang Ama sa langit, yun lamang ang makapasok sa langit, sa kaharian ng langit. Kasi nga, ganun talaga ang rules sa kalangitan. Yun talaga ang rules nila ng God. Hindi pwede kasi mag-serve sila doon sa the devil's kingdom, mag-carry ng mission doon at magsamba kay Jesus Christ. Hindi pwedeng ganoon. Hindi pwedeng dalawa ang anuhan nila, serban o paglingkuran, no? Kung sa Diyos ka, sa Diyos ka. Hindi ka gagawa ng mission galing sa kadiliman. Ngayon, kung gumagawa ka ng mission sa kadiliman ka. Kahit anong simba mo sa Diyos, wala yun. Hindi ka ma-acknowledge ng Diyos. Sabi ng Diyos, pagka namatay ka, o yan ang gawain mo sa kadiliman, o kung nagkikiri ka ng mission galing sa kadiliman, sabi ng Diyos, sino ka ba? Hindi kita kilala. Malis ka, sarapan ko. Sabi ng Diyos. Di ba? Yan ang sabi ng Diyos. Kahit yung mga gumagawa nga ng mga miracle, like nagpapalayas ng demonyo, di ba? Ano sabi ng Jesus Christ? Kasi gagamitin nila yung pangalan ni Jesus Christ, gagamitin nila yung Diyos para makapagpalayas ng mga demonyo sa ibang tao. Yun pala kay fallen angel na sa kanila, na mataas na rank. Kaya sila nakapagpaalis ng mga lower ranks, na mga demons or spirits o mga lower ranks ng mga angels sa katawan ng tao. Diba? Ginagamit lang nila yung Diyos. May mga ganun, hindi naman lahat, pero may mga ganun. Ano yung panilil na kaaway? Nasabi ni Jesus Christ, hindi kita kilala. Magsilayas kayo. Magsialis kayo sa paningin ko. Parang ganun eh. Sabi ni Jesus Christ, di ba? So, yan. Para hadlangan yung inyong union. Para mapigilan yung maging malapit ang loob ninyo ng person mo, or yung magkapalagayan na kayo ng loob ng person mo. Gusto nilang manipulahin yung isip ninyo, kontrolin, pigilan yung mangyayari na union, or yung magsama kayo, o yung maging close kayo sa isa't isa ng iyong person. Yan. So, what's next na mangyayari sa buhay mo kaya? Magre-regret ka. Manghinayang sa nawala sa'yo. Dahil hindi ka nag-take ng risk agad. Pero ma-release mo yung mga baggage na yan. Ito, ma-release mo din yan. Yung mga karga lang naman to eh. Kung kaya pwedeng hindi ka makatulog mamayang gabi. Karga lang yan. Ma-release mo din yan. At magkakaroon ng union sa inyong person mo.
You will start a relationship kasi may ano dito, the Lover's card. Or divine union, pwede din. Kasi masayang lang yung umpisang aksyon. Pagkakarga sa'yo ng, alam mo, karga ng black magic. Mga orasyon nila at mga, alam mo, mga karga nila, mga ganyan, ritual nila, through ritual man. Masasayang lang yon. Yung gagawin nilang, umpisan lang gawin ng mga ritual or black magic. Kasi ano, hindi nga kayo makontrol yan eh. Hindi kayo mapatinggan yan eh. Ma-release na yung baggage. Hindi yan manatili sa inyo. Hindi yan ma-stuck sa inyo. Hindi yan manatili sa inyo yung karga nila. Babalik din yan. Babalik din yan sa kanila. Tama ba? Babalik bagad sa kanila yan. Babalik lang din sa kanila yan. Sa kanila talaga yan makarga at manatili forever. Kasi babalik eh. Forever. Sa kanila na yan makarga forever. Kahit anong tanggal nila sa sarili, hindi na matanggal yan. Hindi na yan matanggal sa kanila. Kasi balik na yan sa kanila. Ganyan talaga pagbalik. Hindi na yan matatanggal sa babalik. Buti pa yung sinisindan, pwede pa niya matanggal at maipabalik sa sinder. Pero yung binalikan, hindi na yan matanggal yun sa kanya. Yun ang alam ko dyan. Hindi na yan matanggal sa kanya. Kahit anong tanggal niya. Mangawit lang yung bunganga niya, orasyon, ritual, pagod lang siya, hindi na matanggal sa kanya. Yan na yung tinatawag na parusa ng Diyos. Hindi parusa ng mga witches, wizards, warlocks. Walang binigay ang Diyos, ang God na authority o command na parusa sila ng mga tao, yung mga witches, wizards, warlocks, o mga magician and evil magician. Sa kadiliman yan sila eh. Pinapapatay nga sila ng God eh. Exodus 22:18 eh. Yan ay mga sugo sila ng kadiliman. Hindi yan sila sugo ng Diyos. Hindi yan sila pinili ng Diyos. Yung mga witches, wizards, warlocks na yan. Hindi yan pinili ng Diyos. Pinili ni Satanas yung mga yan. Ng Diablo. And then, ito mangyayari sa'yo. Maging financially stable, financially secured ka, and maging prosperous ang buhay mo, and maging reliable, a good provider sa family mo, sa loved ones mo. Possible makapag ka pa eh, share ng blessings mo eh. Lalo kung mabuting tao ka, generous, o makipaglaban ka dito sa mga gumagawa ng spiritual. Alam mo kung bakit? Alam niyo kung bakit inaatake yung ibang tao na mga spiritual, iba-ibang mga spiritual attacks? Threat sila sa the devil's kingdom. Yan ang mga taong kadalasan anointed. Tinatawag na anointed. O may mission from God. Kaya sila inaatake ng devil at ng mga alagad niya. Gaya ng mga witches, wizards, fallen angels, unclean spirits, demons. Kasi threat yung mga inanoint ng God eh. Sa mga sa devil. Sa the devil's kingdom. Yun ang katotohanan dyan. Hindi nila atakihin yung kapwa nila. Yung same feathers nila. Yung kapwa nilang masama. Nasa kadiliman. Atakihin nila yung mga anointed. Yung may mga mission from God. Yung mga threat sa devil, threat sa plano ng devil, threat sa the devil's kingdom. Yun ang truth. Yun ang katotohanan. Makipaglaban ka na dito. Spiritual battle. You will become a great warrior of God. Let's see. Yeah. Yan ang trabahuin mo. Yan ang gagawin mo. Pag-effortan mo din talaga yan. You will put hard work and continuously doing it. And of course, pag warrior ka ng God, papatayin mo yung mga alagad ni Satanas na yan. Yung mga nagasik ng lagim na yan, papatayin mo yan. Sino? Mga witches, wizards, pag gumagawa ng mga spiritual na yan, witchcraft, yan, black magic, sorcery, papatayin mo yan. Yan, ganyan ang mission sa God.
Hindi na maawa ka sa kanila. Sila wala yan silang awa. At pinapapatay ng God yan. Yan ang utos ng God. Pinapapatayan sila ng God. Hindi na makapigil itong hindi na makapangontrol, hindi na makapamigil, hindi na makapigil. Itong si King of Wands na ito, goal-driven yan. Isa din siguro sa alagad ng dilim yan. Si King of Wands. Hindi siya makapamigil dito sa more clarification nga. Let's see. With the Queen of Swords in reverse. Baka mamaya iba yung ano dyan eh. So, si Marie kasi yung mga, ano niya, yung mga sinesend niya like spells, dark spells, or mga sinesend niya mga deceit, dark energies, mga ganyan. So, hindi nga siya makapamigil. Kahit gaano pa siya goal-driven, hindi siya makapamigil. Saan? Sa offer na commitment, sa pag-offer ng commitment, o yung pag-attract mo ng money, opportunities, or else yung mag-start ka ng committed relationship, no? Ganyan, o pwedeng mag-offer ka sa person mo ng committed relationship, or else yung person mag-offer sa'yo ng committed relationship, no? Na seryosohan talaga, you will start to live together as a family na talagang seryoso, na may commitment, yan, hindi laro. And magsasucceed yan, magtatagumpay, wala makadlang yan sa inyo. It's victorious na beginning for the both of you sa inyo ng person mo. Yan yung may dito, tawag dito. Merong dito, the Lover's card kaninang lumabas eh. Kasi wala nang strength to, wala nang inner strength si King of Wands. Wala na ding tapang yan. Maduduwag na yan siya. Mababahag na buntot niya. Aba yung tawag doon. Maging mailap, matakot na yan siya. Hindi na yan siya maging matapang sa mga ginagawa niya. Bakit? Marareject lang yung mga sinesent niya. Baka nga babalik pa sa kanya. Malito-lito na yan siya. Magulo-gulo isip niya. Baka worse, patayin na siya ng God ba? Agad. Wala na. Time for punishment na sa kanya sa kabilang buhay. Maging defensive siya. Kahit anong dipinsan yan, babalik sa kanya. Papatay ng God yung alagad ng dilim na yan. Maging clouded ang judgment nyo. At hindi ito mamumuhay ng fulfilled, happy, or contented. Why? Babalik yan sa kanya dahil sa balik yan sa kanya. Balik, hindi dahil sa balik. Dahil, mag-backfire sa kanya, babalik sa kanya. Balik na yung dahil babalik sa kanya yung mga atake niya. Tingnan natin ha. Dahil babalik sa kanya may kagrupo to. Hindi lang naman siya may kagrupo to. Babalik kasi yan sa kanya yung mga atake niya. Yan. Hindi balik lang. Kundi babalik sa kanya yung atake niya. Yung mga kagrupo niya, balikan din yan. Pag malakas ang balik, patay. On the spot, impyerno na. Time to experience na ng hatol ng God sa kabilang buhay. Yan, ma-experience nila. Patay na yan. The Devil. O, diba? Grupo ng Grupo sila ng mga sumulunod ng Devil, alagad ng Devil. Sila ay nagsiserve sa Devil. See? Gusto ko pa sana unawain sila, guys. Yung mga ganyan. I'm trying to. Yung maging understanding. Pero, kahit yung God nga, pinapapatay na nga ng God, diba? Sa Bible. Dahil, pala talaga sila? Yung mayabang. Mayabang at mapagmataas. Yung pinagmamalaki nila yung kaalaman nila, hindi na kaalaman nila galing sa devil. No? Yung parang ayaw nilang tumigil, gusto talagang mag-challenge, gusto talagang maminsala. Gusto talagang mamisti. Kaya, ay nako. Kaya pala pinapapatay na talaga ng God yan. Inutos ng God sa Exodus 22:18, patayin sila. Kasi ganun na pala talaga sila ka-worst and severe sa kasamaan o kapag demonyo na. No?
Kaya pala eh. The Empress. So, what's with the Empress here? For clarification sa Empress. Ito yung ano mo, counterpart mo. Emperor ka. Siya to, si Empress. Yan ang magiging partner mo. Ito yung ginagawa nila ng deceit para malasin, para hindi swertihin, para mawala ng attractiveness. Pero attractive talaga to. Para bang katulad sa Beauty and the Beast. 'Di ba? Yung si Beast doon, 'di ba, sinumpa, pero ang gwapo niya pala talaga. Ganon. Kasi 'di ba, yung villain talaga mga witches, 'di ba? Mga alagad ng dilim. Alangan sa Diyos ba yan yung witches, wizards, warlock? Hindi man. Paniwalahin pa na yung sarili na sa Diyos sila. Ginagago ang sarili. Ay, nako. Pero nung natanggal yung sumpa kay Beast, bumalik yung mukha niyang ang pugi. Parang tinest lang si yung parang para malaman kung sino talaga yung true love niya. Kung sino yung handa at kayang tanggapin siya kahit beast yung mukha niya, kahit pangit yung mukha niya. Kung sino ang may busilak na puso, kung sino talaga yung handang magmahal sa kanya at tanggapin siya kahit ganun ang mukha niya. So parang test lang yun. Yun pala, kay napakagwapo pala. Napakagwapo pala. Parang test lang yun sa sa mga opposite sex, kung tanggap ba siya, kung sino ang tunay na the one, kung sino ang talagang tanggap siya at mahal siya. Yun ang true love niya. Ngayon nung may nagmahal sa kanya ng totoo, sa kabila ng mukha niya na ginawa siyang beast, o pangit ang mukha niya, bumalik din naman sa original ang mukha niya na gwapo. O, diba? Test lang yun. Yung mga ganon. O, ginagawa nila ng pati yung fortune, yung attractiveness, confidence, tinatarget nila. Saan? Dito kay Empress, o. Ganyan naman yung mga yan, eh. Ganyan talaga yan sila. Alagad ng dilim, eh. Kaya ganyan yung mga deceit nila. Hindi lang yan, madami pa. At para inaatake nila to, no, para lumayo sa'yo. O pati ikaw, inatake nila yung isip mo, yung emosyon nyo, para lumayo sa'yo, lumayo ka sa kanya. Ganon. Umiwas kayo sa isa't isa. Umiwas si person mo sa'yo, umiwas ka sa person mo. Yan, ganyan. Para hindi magtagumpay ang alin. Yung yun ninyo. Bakit? Sila nang ialam. Kasi nga, alagad sila ng dilim. Inggitiro, inggitira, gahaman pa, ganid pa, at kasuklam-suklam ang ugali. Hindi lang kasuklam-suklam, demonyo. Yan. Demonyo nga, alagad na demonyo. Pag namatay nga sila, maging demonyo nga kaluluwa nila . Ay, teka, upright kaya to. Tingnan natin . So, yeah, it's upright. Ay, reverse. Ay, oo nga, upright na pala. Palang pa kasi. Yan, ulit ko. Kasi, alam nila mag-e-effort ka sa isa't isa. Mag-e-effort si person mo sa'yo, mag-e-effort ka. O kung sino mauna sa inyo ng person mo, or both of you, mag-e-effort kayo sa isa't isa at magkabalikan kayo kung ex yung isa't isa. At or kung hindi nyo man ex yung isa't isa, makarecover na kayo sa heartbreak. Yan. And kasi ma-unite kayo, paano kayong ma-heartbreak pa kung may partner na kayo, ma-unite na kayong dalawa, di ba? O kasi magkakaroon ng new beginning sa inyo, alam nila. Updated sila sa buhay ninyo. Kasi pakailamira nga sila, pakailamira ng buhay ng iba. May gahaman, gusto ang kinin yung sa iba. Ganun yun. Gusto nila ang kinin yung hindi naman para sa kanila. Hindi naman nila ng Diyos sa kanila. Gusto nila ipilit through pakipag-deal sa demonyo, pagpalit ang kaluluwa nila sa makahilingan nila sa demonyo. Yan.
Para lang na makuha nilang gusto nila. And the end, silang kawawa, silang magdusa sa impyerno. Yan.